Kumusta ka kaibigan? Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang isa sa mga pinakamisteryosong tao sa Biblia na ang pangalan niya ay Melchizedek. Kahit na napakaikli lamang ng nasusulat patungkol sa kanya ay talaga namang napakalaki ng papel niya, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Ang tanong ay, sino nga ba si Melchizedek? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Bakit nga ba napakarami ang nalilito patungkol sa identity ni Melchizedek? Ang banal na kasulatan ay napakaklaro patungkol sa subject na ito kung paano na-identify kung sino si Melchizedek. Si Melchizedek mga kaibigan ay unang nabanggit sa Biblia sa okasyon na kung saan mga kaibigan si Abraham ay pabalik na noong nirescue niya ang kanyang pamangkin na si Lot, na kung saan si Lot ay nakapture at nagkaroon ng Battle of the Kings na tinatawag sa Biblia, na kung saan pinagtulungan ng mga hari si Abraham. Ngunit sa kabutihang palad, nanalo si Abraham at narescue niya ang kanyang pamangkin na si Lot. Atin itong babasahin mga kaibigan sa Genesis 14 verse 14 to 20. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Pagdating noon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang Hoba sa hilaga ng Damasco. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na hari-harian at nailigtas si Lot, ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. Sa pagbabalik ni Abram, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng sabi na tinawag ding libis ng hari. Dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak, at binasbasan. Pagpalain ka nawa Abram ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Kung ating mapapansin mga kaibigan, dito nabanggit sa Biblia ang patungkol sa pagkapari. Ito ay bago na ipanganak si Jacob, na kalaunay naging Israel ang kanyang pangalan, na nag-establish mga kaibigan ng kingdom ng Israel, na kung saan dito nagsimula ang Levitical priesthood. Kung ating mapapansin mga kaibigan sa Psalm 76 verse 2, in Salem also is his tabernacle and his dwelling place in Zion. Kung ating mapapansin mga kaibigan, si Melchizedek ay hari ng Salem. Oo mga kaibigan, hindi lamang siya pari, kundi siya rin ay isang hari ng Salem. Nang ibig sabihin ng Salem mga kaibigan ay tabernakulo. Sabi mga kaibigan ng isang Bible commentary writer na si Ellen G. White sa Patriarchs and Prophets 703, as soon as David was established on the throne of Israel, he began to seek a more appropriate location for the capital of Israel, 20 miles from Hebron, a place selected as the future metropolis of the kingdom. Before Joshua had led the armies of Israel over Jordan, it had been called Salem. Near this place, Abraham had proved his loyalty to God. 800 years before the coronation of David, it had been the home of Melchizedek, the priest of the Most High God. At kung ating mapapansin mga kaibigan, dagdag pa dito, it held a central and elevated position in the country and was protected by the environment of hills. Being on the border between Benjamin and Judah, it was in close proximity to Ephraim and was easy of access to the other tribes. Mga kaibigan, si Melchizedek ay isang pari na binabanggit pa mga kaibigan dito. Melchizedek was priest of the Most High God. Kung tatanungin niyo ako, sino nga ba ang Most High God? Ito mga kaibigan ay walang iba kundi ang Diyos Ama o ang God the Father. So ibig sabihin, si Melchizedek ay pari ng God the Father. Si Melchizedek mga kaibigan ay pari sa langit, sa ilalim ng God the Father. Hindi siya isang earthly priesthood na katulad ni Aaron, na kapatid ni Moses.
Si Jesus Christ mga kaibigan ay hindi ginawa ang kanyang pagiging high priest pagkatapos mga kaibigan sa order ni Aaron, but si Jesus mga kaibigan ay high priest pagkatapos ng heavenly order na walang iba kundi si Melchizedek. Psalms 110 verse 4, "The Lord has sworn and will not repent, change his mind. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek." Kung ating mapapansin mga kaibigan, meron na tayong clue kung sino nga ba si Melchizedek. Ang verse na ito mga kaibigan ay makikita natin na ito ay ina-apply patungkol kay Jesus Christ na na-quote mga kaibigan sa libro ng Hebreo na tinuturo ang pagiging heavenly high priest ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman mga kaibigan binabanggit sa Hebrews 5 verse 5 to 20, "So also Christ glorified not himself to be made an high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. As he has also in another place in the Psalms, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him, called of God, an high priest after the order of Melchizedek." Oo mga kaibigan, si Jesus Christ ang punong pari. Siya rin mga kaibigan ay galing sa order ni Melchizedek. Hebrews 6 verse 18 to 20, "To lay hold upon the hope set before us, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters into that within the veil, whiter the forerunner is for us entered, even Jesus made an high priest forever after the order of Melchizedek." Si Jesus Christ mga kaibigan ang naging forerunner natin, ang ating punong pari. Siya mga kaibigan ang dahilan kung bakit napapatawad ang ating mga kasalanan. Siya mga kaibigan ay galing sa order ni Melchizedek. Ang sumunod na referensya mga kaibigan ay galing sa libro ng Hebreo chapter 7. Kung ating babasahin ito mga kaibigan, binabanggit niya dito ang mga special attributes sa Hebrews 7 verse 1 to 22. Atin itong basahin mga kaibigan. Ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at siya ay binasbasan ito. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katwiran at dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya ay pari magpakailanman. Tignan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno ang 10 bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ng Levi ay inupusang kumuha ng mga ikapu mula sa mga Israelita na kanilang mga kapatid. Kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham, si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya ng 10 bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Hindi may pagkakaila na ang nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang binabasbasan. Ang mga Levita na tumatanggap ng 10 bahagi ay may kamatayan, ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kaya't masasabi na rin na maging si Levi na tumatanggap ng 10 bahagi ay nagbigay rin ng 10 bahagi sa pamamagitan ni Abraham, sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Batay sa pagkapari ng Levita, ang kautusan ay binigay sa mga Israelita. Kung ang pagkapari ng Levita ay walang kapintasan, hindi na sana kinakailangan pa ang ibang pagkapari na ayon sa pagkapari ni Melchizedek at hindi ayon sa pagkapari ni Aaron. Nang baguhin ang pagkapari, kinailangan ding baguhin ang kautusan. Ang ating Panginoon, ang paring tinutukoy dito, ay kabilang sa ibang lipi, kung saan ay wala ni isa man na naglingkod bilang pari. Alam ng lahat
na ang ating Panginoon ay mula sa lipin ni Juda at tungkol sa lipin ito ay walang sinabi si Moises tungkol sa mga pari. Ang bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kailan may hindi matatapos at hindi dahil sa lahing pinagmulan na itinakda ng kautusan, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Kaya nga inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa, sapagkat walang sino mang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nanunumpa nang gawin niyang pari ang iba, ngunit nanumpa siya nang gawin niyang pari si Jesus. Ayon sa sinabi niya, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magpabago ng isip, ikaw ay pari magpakailanman. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakakapagtuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman kahit walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan ni kapintasan man. Inihiwalay sa makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Ang kautusan ay nagtalaga ng mga punong pari na may mga kahinaan. Ngunit ang pangako ng Diyos na may panunumpa na dumating pagkatapos ng kautusan ay humirang sa anak na walang kapintasan magpakailanman. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.